Marami pa rin na talagang halos araw-araw ngayon pinag-uusapan. Hindi natin alam kailan ba maglalast kaya ito. Pero feeling ko dahil nabuksan at saka ang daming personalidad na na-involve, feeling ko ano pa to, magtatagal pa to, no? Magtakipan man sila't lahat. Again, ang pinag-uusapan pa rin natin ay ang skandalo at kontrobersiyang may kinalaman pa rin sa flood control bruhaha na ang dami ng mga pangalan. Eto na nga dito sa episode na to, pag-usapan natin to the rescue si Maine Mendoza sa kanyang asawang si Congressman Arjo Atayde na isa rin sa mga pangalang binulgar ng Diskaya couple na di umano'y tumatanggap ng kickback o lagay sa mga nakuha nilang DPWH project sa kanilang mga distrito. Ano mo distrito mga ba ni Arjo? District 2, District 1, whatever. Na kabago-bagong congressman pinuna na nga ng pinuna at may nasangkot pa nga daw yung tatay, di ba? Kung doon sa kwento is parang ilang milyon din yung naibigay na gusto nga nilang bawiin daw, sabi nung Curly Diskaya, yung asawa ni Sara Diskaya, na naibigay nila. Kaya nasangkot since ang nasa posisyon, since si Congressman Arjo ang nasa posisyon, siya syempre ang tinumbok dahil siya nga naman yung kongresista doon sa distrito. Tapos nasangkot pa nga, may pangalan pa nga ako nakitang pangalan ni Zanjo Marudo na di umano'y siyang hindi ko alam basta may ganon, may ganon pang mga usapan. Pati nga yung mga pagsakay-sakay ni na Sylvia Sanchez ba yun sa chopper or what? Para lang kumain ba or somewhere in Tagaytay? Hindi ko alam yung mga detalye, sorry, pero nababasa ko dun sa mga komento ng mga netizen na nag-react dito sa ginawa ni Maine Mendoza na pagtatanggol sa kanyang husband na tinawag nga niya masyadong unfair kasi parang hindi sa pagkakaalam niya bilang asawa siya ni Congressman Arjo, hindi naman daw kailanman nagkaroon ng ganung reputasyon o record ang kanyang asawa na lubos niyang pinagkakatiwalaan or words to that effect na syempre normal sa asawang ipagtanggol. But the thing is, sabi nga natin dito, lagi nating hamon, kung may ebidensya, konkretong ebidensya itong mga couple na to na ang dami-dami rin talagang ginugulong mga pangalan sa ngayon. Pati nga yung kapatid ni Alfred Vargas, si Congressman PM, doon sa isang distrito din sa Quezon City, sabi niya magsisik siya ng legal action at baka mag-file nga sila ng demanda kontra dito sa mag-asawa to kasi na-drug din yung pangalan niya na isa di umano sa mga tumatanggap din ng kickback. At ang dami pang iba. But since sabi nga natin sa usapin sa mga previous vlogs natin na lahat na nga lumalabas dito, mga artista man yan, politiko or what, tapos hindi kami magugulat if one of these days ay ang dami-dami pang ipapatawag dahil nga ngayon nga garapalan, harapan, nandiyan yung mga daan-daang milyong pera na nakalatag sa at ito mga sinatawag natin yung mga whistleblowers or kung gusto man nilang maging mga state witness, ay nako, naglalaglagan at kung sino-sino nang inaano. At tama rin naman yung ibang sinasabi ng mga politiko na may mga political, may mga hidden agenda, may mga political inclination ito. Dahil sa lahat, ako nga, very vocal sa pagsasabing lahat naman talaga yan dapat ninyong imbestigahan. Pero sana dumadaan din sa tamang proseso in the meaning na ipresenta ang mga ebidensya, ipakita ang mga, alam mo, yung konkretong ebidensya na tatanggapin talaga ng ating batas. Kasi kung puro pagbibintang at puro mga pagmimedya lang tayo, nag-iingay, babanggitin ang mga ganitong pangalan, talaga namang nakakalikha kayo ng damage or danyos sa, lalo na't mga pamilya naman na walang kinalaman, especially din yung mga bata na ngayon nabubuli, na pagbibintangan ng kung ano-ano na hindi rin naman nila siguro ginusto na ganun ang maging trabaho ng kanilang mga magulang. Pero sana ito mga investigasyon na to na ginagawa ngayon ay magkaroon ng magandang resulta kasi nga sabi nga natin ang dami-dami na rin mahalagang isyong natabunan dahil lang sa ginawa ng ito ng pumutok na itong flood control scandal na ito sa ating lahat dahil lahat po tayo dito apektado, lalong-lalo na mga gaya natin na nagbabayad ng mga buwis, kinakaltasan ang ating mga sweldo, kinakaltasan ang mga ng buwis ang ating mga binibili sa mga supermarket, sa mga groceries at mga kung ano-ano pa. Pero hindi lang natin pinapansin kasi ang tingin natin ang liit lang noon, pero pag pinagkaisa-isa nga yan at pinagsama-sama, nako, bilyones ang ano niya, ng amount. Diba? Yes.
Kaya ako, si Maine, naintindihan ko ang ginagawa niyang pagtatanggol sa kanyang sa kanyang asawa, pero para sa iba syempre kung hindi na lang daw nagsalita hindi nalalaki, but ganun talaga hindi mo maiiwasan, especially kung talagang sa puso mo at sa pananaw mo ay talagang hindi naman nai-involve sa ganun yung asawa mo. Kaya ito si Congressman Arjo Atayde, sana yun na ako ipapatawag at magkakaroon nga ng paliwanagan, ipaliwanag, and then gawin yung legal na action laban dito sa couple na to. Kung talagang sa tingin niya hindi naman talaga siya dapat na pinararatangan or ini-involve sa ano. And so are with the rest of the yung inaakusahan. Mali-mali na, hindi ko maintindihan ang sinasabi ko dito kasi habang nagba-vlog po tayo, ako ay nanonood dito sa napakalaking TV sa harap ko ng Infracom resumes inquiry on flood control anomalies. Nakakaloka. Sa House po yan, sa Kongreso yan. Iba pa yung sa Senado. Nagsasabay-sabay sila. So hindi natin alam kung ano mga laruan dyan, paano mga game chuchu-chuchu nito yan. But sana yung mga ibang mga politicians natin, especially yung mga galing sa showbiz at may mga koneksyon sa show business, ipakita nyo rin naman sa mga humahanga sa inyo kasi nahalal po kayo dyan, pinagkatiwalaan po kayo dyan para gawin din yung nararapat. And doon sa mga ibang public servants, yung mga ibang leaders dyan na hindi naman showbiz pero ay mabuti naman ang ginagawa, this is also the time na ipakita ninyo na hindi kayo sangkot sa mga ganyan. At doon sa mga non-showbiz na sangkot sa ganyan, abay maghanda naman din kayo. Dahil ang sabi nga natin, maaaring ito na yung tamang panahon na ang mga ganitong bagay ay higit na nalalaman na uunawaan ng sambayan ng Pilipino. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, dito lamang sa Unbearable Channel. Maraming salamat sa mga sponsors namin. Yun lang, hindi ko na ba isa-isa nangangarag pa rin ako.